Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nananatili pa rin sa hilagang parte ng bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Saudel at pinalalakas nito ang epekto ng southwest monsoon. Sa mga susunod na araw, may mga bagong sistema na mabubuo ulit sa silangan at kanlurang bahagi ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon habang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Saudel na dating si Obet. Kahit nasa labas na ito ng PAR, nananatili pa rin itong mahalagang bahagi ng pagbabantay dahil ang kaniyang galaw sa hilaga at hilagang silangan ng bansa ay may malaking epekto sa daloy ng hangin at sa pagpapatuloy ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, ang pangunahing nararanasan sa bansa ay ang ulan at pabago-bagong panahon na dulot ng southwest monsoon, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa western section ng Luzon at sa ilang bahagi ng Visayas. Ngayong araw, ang sentro ni Typhoon Saudel ay tinatayang nasa 1,070 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Taglay pa rin nito ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour, may gustiness na umaabot hanggang 170 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi na ito inaasahang papasok muli sa Philippine Area of Responsibility pero dahil isa pa rin itong malakas na bagyo sa hilagang bahagi ng rehiyon, maaari pa rin nitong maimpluwensyahan ang southwest monsoon at ang kondisyon ng panahon sa bansa. Sa ngayon, hindi direktang si Saudel ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ang ulan ay dala ng southwest monsoon pero kapag may malakas na bagyo sa hilaga o hilagang silangan ng bansa, lumalakas ang daloy ng hangin mula sa timog kanluran at mas maraming moisture ang nahihila papasok sa Luzon. Ito ang dahilan kung bakit kahit papalayo na si Saudel, ang kaniyang presensya at galaw ay pwedeng magpalakas pa sa kasalukuyang monsoon flow. Sa ganitong setup, mas tumataas ang posibilidad ng pabalik-balik na ulan, mas makapal na ulap at mas maalon na karagatan sa mga lugar na mas lantad sa hangin mula southwest. Sa heavy rainfall outlook ngayong araw, August 26, ang Zambales ang may inaasahang 50 to 100 millimeters na ulan. Ang ganitong dami ng ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding, lalo na sa mabababang lugar, mga kalsadang madaling maipunan ng tubig at mga komunidad na malapit sa ilog o sapa. Sa Zambales, mahalagang bantayan ang mga lugar na nasa paanan ng kabundukan dahil kapag lumakas ang ulan sa matataas na bahagi, mabilis na bumababa ang tubig papunta sa mga daluyan. Kung ang buhos ay magiging pabalik-balik sa loob ng maghapon hanggang bukas ng hapon, mas mataas ang posibilidad na maramdaman ang epekto nito sa lupa at sa mga low-lying areas. Bukas naman, August 27, lalawak ang rainfall outlook at kasama na ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan sa 50 to 100 millimeters na ulan. Ibig sabihin, mas magiging aktibo ang pag-ulan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na sa mga lugar na madalas saluhin ang epekto ng southwest monsoon. Sa Benguet, ang concern ay mas nakatuon sa landslides dahil sa mataas at matarik na terrain. Sa La Union at Pangasinan, posibleng magkaroon ng pagtaas ng tubig sa ilang ilog at mabababang bahagi. Sa Zambales at Bataan, kailangang bantayan ang kombinasyon ng kabundukan, baybayin at mga komunidad na malapit sa daluyan ng tubig. Pagsapit ng Friday, August 28, mas magiging mabigat ang rainfall outlook sa Zambales at Occidental Mindoro kung saan inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan. Ito ay mas mataas na rainfall range at maaaring magdulot ng mas malawak na epekto kung magtatagal ang buhos o kung paulit-ulit ang pag-ulan sa parehong lugar. Sa Zambales, ang ulan mula sa kabundukan ay maaaring mabilis bumaba sa mga ilog at sapa. Sa Occidental Mindoro, dahil nakaharap ito sa daloy ng southwest monsoon, maaaring maging mas tuloy-tuloy ang pagpasok ng makakapal na ulap at rain bands mula sa kanlurang bahagi. Sa parehong period, August 28, inaasahan din ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, at Batangas. Sa mga lugar na ito, posible ang moderate to heavy rains, lalo na kapag may active monsoon rain band or thunderstorm na dumaan. Sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga,
Cavite at Rizal, maaaring mabilis maramdaman ang epekto sa mga kalsadang mababa at lugar na mahina ang drainage. Sa Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet at Pangasinan, mas dapat bantayan ang mga ilog, slope areas at mountain roads. Sa Batangas at Bataan, maaaring magkaroon ng localized flooding at landslides kung magtatagal ang pag-ulan. Mahalagang tandaan na maaaring mas mataas pa ang aktual na ulan sa mountainous at elevated areas kapag ang hanging may dalang moisture mula sa southwest monsoon ay tumama sa kabundukan, mas madaling kumapal ang ulap at mas lumakas ang buhos sa matataas na bahagi. Kaya sa Benguet, Abra, Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at iba pang lugar na may matarik na terrain, maaaring mas malaki ang aktual na epekto kaysa sa pangkalahatang rainfall range. Maaari ring lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall. Kung basa na ang lupa mula sa mga nakaraang pag-ulan, mas madali itong gumuho. Kung mataas na ang tubig sa ilog, sapa at drainage, mas kaunting dagdag na ulan na lang ang kailangan para umapaw ito. Para sa forecast weather conditions, ang Zambales ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dulot ng southwest monsoon. Ang occasional rains ay hindi nangangahulugang mahina o madalang lamang ang ulan. Maaari itong pabalik-balik sa loob ng araw, may mga oras na hihina o titila, pero maaari ring bumalik at lumakas kapag may bagong rain band na pumasok. Sa Zambales, posibleng magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy rains. Dahil ito ay paulit-ulit na kasama sa rainfall outlook, mas mahalaga ang pagbabantay sa accumulated rainfall, lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan, ilog, sapa at baybayin. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, rest of Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Sa mga lugar na ito, magiging mas makulimlim ang panahon at may mas mataas na posibilidad ng pabalik-balik na pag-ulan kaysa sa mga lugar na isolated thunderstorms lamang. Hindi man sabay-sabay ang buhos sa lahat ng lugar, kapag may active rain band o thunderstorm na tumama, maaaring maging moderate to at times heavy ang ulan. Dahil dito, posible ang flash floods sa mabababang lugar at landslides sa mga lugar na malapit sa bundok o matarik ang lupa. Sa Metro Manila, ang panahon ay maaaring maging pabago-bago sa loob ng araw. May mga oras na maulap lamang o bahagyang maaliwalas, pero maaari ring biglang lumakas ang ulan kapag may thunderstorm o monsoon rain band na dumaan. Kapag ang buhos ay tumapat sa oras ng mabigat na biyahe, mas mabilis itong makaaapekto sa traffic at sa mga kalsadang madalas bahain. Sa mga lugar na mababa o mahina ang drainage, posible ang localized flooding kahit hindi maghapon ang ulan. Ang mahalagang bantayan sa Metro Manila ay ang biglaang paglakas ng buhos at kung gaano katagal mananatili ang makapal na ulap sa isang bahagi ng lungsod. Sa Ilocos Region, mas ramdam ang epekto ng southwest monsoon dahil nakaharap ito sa western side ng Luzon. Maaaring pumasok ang makakapal na ulap mula sa West Philippine Sea at magdala ng scattered rains sa iba't ibang bahagi ng araw. Sa Ilocos Sur at La Union, nakasama sa rainfall outlook sa mga susunod na period, maaaring maging pabalik-balik ang pag-ulan. Sa mga lugar na malapit sa ilog, sapa, mabababang kalsada at baybaying komunidad, posible ang localized flooding kapag tumagal ang ulan. Sa mga bahagi namang malapit sa bundok o slope, kailangang bantayan ang landslides kapag tuloy-tuloy o paulit-ulit ang buhos. Sa Cordillera Administrative Region, ang pangunahing concern ay ang landslide-prone areas. Kapag ang ulan mula sa southwest monsoon ay tumama sa kabundukan, maaaring mas lumakas ang buhos sa elevated areas kumpara sa kalapit na kapatagan. Sa Benguet at Abra, nakasama sa rainfall outlook sa mga susunod na araw, mas mahalaga ang pagbabantay sa mountain roads, slope areas at mga komunidad sa paanan ng bundok. Kapag ang lupa ay matagal ng basa, mas mabilis itong nagiging unstable, kaya kahit nasa 50 to 100 millimeters lamang ang rainfall range sa ilang period, maaari pa ring lumaki ang epekto sa mga lugar na matarik at dati nang nabasa. Sa Cagayan Valley, rest of Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro,
Palawan at Antique. Magiging maulap din ang ilang bahagi at may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms. Sa Central Luzon, gaya ng Tarlac, Pampanga, Bulacan at iba pang karatig na lugar, maaaring magkaroon ng water buildup sa mga kapatagan at low-lying communities kapag lumakas ang buhos. Para sa rest of Luzon at Western Visayas, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Mas hiwa-hiwalay ang pag-ulan sa mga lugar na ito kumpara sa mga may scattered rains, pero kapag may thunderstorm na nabuo, maaari itong maging malakas sa mismong lugar na tatamaan. Kapag severe ang thunderstorm, posible ang flash floods or landslides sa mabababang lugar, malapit sa ilog, o nasa matatarik na bahagi. Sa ganitong setup, maaaring may isang lugar na halos walang ulan, habang ang kalapit na bayan ay nakararanas ng malakas na buhos, kulog, kidlat, at bugso ng hangin. Sa rest of the country, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa mga lugar na hindi direktang sakop ng mas aktibong southwest monsoon, ang ulan ay mas nakadepende sa lokal na pagbuo ng thunderstorm clouds. Maaaring magsimula ang araw na mainit o bahagyang maaliwalas, pero kapag uminit ang paligid at dumami ang moisture sa atmosphere, maaaring kumapalang ulap at magdala ng biglaang pag-ulan. Pagdating sa wind and coastal water conditions, sa Luzon at western section ng Visayas, ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa maraming bahagi ng Luzon at sa western side ng Visayas, lalo na sa mga baybaying lugar na bukas sa West Philippine Sea at sa daloy ng southwest monsoon. Sa ganitong kondisyon, maaaring maging mahirap ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kung may kasabay na ulan, thunderstorm, at biglaang pagbugso ng hangin. Sa rest of the country, light to moderate ang inaasahang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa Luzon at western section ng Visayas, pero hindi ibig sabihin na palaging kalmado ang dagat. Kapag may localized thunderstorm sa paligid, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon kahit slight to moderate ang general sea condition. Sa mga baybaying lugar, mahalagang obserbahan ang aktual na kilos ng ulap, hangin at dagat dahil mabilis magbago ang kondisyon kapag may thunderstorm. Sa mas malawak na tropical outlook, si Typhoon Saudel ay inaasahang kikilos generally west-northwestward sa labas ng PAR at hindi na inaasahang papasok muli sa Philippine Area of Responsibility. Bagamat papalayo na ito sa direktang monitoring area ng bansa, ang pagkilos nito sa hilaga ay maaari pa ring magpalakas sa southwest monsoon sa mga susunod na araw. Kapag ang malakas na bagyo ay nasa hilagang bahagi ng rehiyon, mas tumitindi ang paghila ng hangin mula sa timog kanluran, kaya mas maraming moisture ang pumapasok sa western sections ng Luzon at Visayas. Ito ang dahilan kung bakit kahit nasa labas na si Saudel ng PAR, nananatili siyang mahalagang bahagi ng overall weather pattern. Bukod kay Saudel, may nakikitang posibilidad na may panibagong sistema na mabuo sa silangan ng bansa pagkatapos nito. Kapag may bagong system sa silangan habang aktibo pa ang southwest monsoon, maaring mas tumagal ang maulang pattern. Mayroon ding posibilidad ng system na mabuo sa kanlurang bahagi, kaya maaaring magkaroon muli ng sabay-sabay na mga sistema sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ilan sa mga system na ito ay posibleng tumawid sa Luzon sa mas malayong forecast period, pero dahil malayo pa ang panahong tinutukoy, marami pang maaaring magbago sa kanilang kilos at galaw. Ang mahalaga sa ngayon ay ang posibleng epekto nila sa pagpapalakas at pagpapatagal ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, hindi kailangang direktang tumama ang bagyo sa kalupaan para makaranas ng malakas na ulan ang bansa. Kapag may system sa hilaga, silangan o kanluran ng Pilipinas, maaari nitong baguhin ang daloy ng hangin at palakasin ang southwest monsoon. Ito ang dahilan kung bakit ang rainfall outlook sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at iba pang bahagi ng Luzon ay mahalagang bantayan kahit si Saudel ay nasa labas na ng PAR.
Ang epekto ay maaaring maramdaman sa pamamagitan ng pabalik-balik na ulan, scattered thunderstorms, mas maalon na dagat, at mas malakas na hangin sa mga baybaying lugar na bukas sa southwest flow.